Hello guys, so good morning. This is the part 2 of Lenovo IdeaPad 3 laptop. So yung problema niya ay no display. Part 2 kasi tinanggal na natin yung kanyang nag-check na tayo. Buksan nga natin. So nag-check na tayo guys ng nagkabit na tayo ng ibang LCD sa part 1, then ngayon ayan, medyo kasi angat na kasi to. Yun. Yan, so try tayo ng ibang LCD. So yung LCD niya ay ito. Yan, pakita ko ulit sa inyo. Ito yung LCD niya. So ikabit ulit natin. Then balikan natin yung Yan. Tapos mali. Ayun, connected naman siya sa likod. Ayan. So, then ito try din natin magpalit ng ibang flex cable kasi may kapareho tayo mismong laptop dito na board problem then LCD problem. So, halos kaparehas. So, dito, tinanggal ko muna yung kanyang So, lipat lang tayo ng saksakan. Plug in natin. Hindi siya nag-automatically on. Ayun, nag-on na nga. Nag-on na siya. Then nag-off. Wait lang. Yun, naka-on. Yan yung ilaw. Then, yung fan niya ay yan. So, naka-stop yung fan. Then, iikot yan. So, iikot yan. Dito, umiilaw. Yan o. Indicator niya. Yan. Natin lang natin umikot yung fan. Aha. Tagal naman umikot. Ayun, umikot na ulit guys. Ayun yung fan niya, umiikot na. That's it. Then, as in totally no display. So, yung history ng laptop na to, kasi kinausap ko si customer. So, dinala na pala to sa Naga City. Pina-check na nila. So, iniwan doon. Then, I don't know kung ano yung nangyari. Pero sa tingin ko kasi, board problem talaga to. Walang 19 volts na pumapasok sa board. Papunta sa LCD. So, yun yung sa tingin ko ha. Then, yan, palitan natin ng ibang LCD. Yan, naka-on pa din yan. So, palitan natin ng ibang LCD. Ito yung sinasabi kong kaparehong laptop. Kapareho, as in totally talaga kapareho niya. So, nagkaiba lang sila ng kaunti sa board. Ito. So, kinuha ko yung LCD nito. Ito, basag na yung LCD niya. Pero, gumagana pa yung LCD. Yun yung problema nito din, board. So, yan.
So ito, kabit natin dito. Pwede mo naman itong ikabit kahit naka-on yung laptop. So pwede naman yun. Ito, yan. So wala pa din display. Long press to shutdown natin. Then power on. Tingnan natin. So dapat mag-spark yan. So, yan. Medyo matagal lang. Yan yung anong yan, ilaw yan, reflection. Aha, tagal mag-display ah. Yan, umiikot na din. So, na-display pa din. Sige, long press to shutdown natin. So itong LCD ito, try natin to sa ibang laptop. Papakita ko sa inyo na working yan. So ito, mayroon tayo ditong Dell laptop. 30 pins din siya. I-try natin tong LCD ito. Ayan. Ito yung LCD itatry sana natin doon sa Lenovo laptop ha. Then power on. Yan, nag-on na siya. Nag-on. Yan. Then that's it. So yan yung display niya. So dapat magdi-display siya doon. Magdi-display siya doon kahit pabasag na yung LCD. Ano? So basag na yung LCD. Ayan o, basag siya yung LCD. Yan na yung pinaka-display niya. So umilaw pa din. Ano? Long press to shut down. Alright. Ngayon, i-try natin yung LCD ni customer. So ito yung LCD ni customer. Ano? So, complicated na kasi yung nangyari sa laptop niya eh. First assessment ko, LCD. Pero nagbago siya nung nakita ko na yung scenario. Yan, kinabit na natin yung LCD ni customer sa Lenovo laptop niya, yung LCD ng Lenovo laptop, dito sa Dell laptop. Power on na nga natin. Yan, power on. Then, umilaw na. Umilaw yung keyboard. Then, yan. So, dapat magdi-display na siya. So, as in, no display yung LCD. You know? I don't know, hindi ko masabi kung coincidence ba na nasira yung LCD, then nasira din yung nawalan ng 19 volts yung kanyang board. So, hindi ko masabi kung coincidence or pwede din naman kasing napalitan yung LCD. Possible na hindi na repair yung laptop, then binalik na lang or kinuha na lang ni customer doon sa pinaayusan niya, then dinala sa atin. Pero sad to know that na yun, sa tingin ko kasi okay naman yung LCD niya, yung dati. So parang sa tingin ko lang ha, parang napalitan yung LCD. I don't know. So parang ganun yung nangyari. So, totally damaged na yung kanyang LCD. Then, may problema yung board. So, tingnan natin yung board niya, ha. Yan, tanggalin ko na siya dyan. Medyo inuubo ako. Inuubo ako, guys.
Right? Wait lang. Okay, dito na tayo sa laptop ni customer. Ito, check natin siya sa microscope. Baba muna natin. Yan, that's it. Yan, so dun tayo sa microscope. Set up ko lang yung camera. Yan guys, continue tayo. Nandito na tayo sa ating... Yan, naging ganyan na lang yung manok ha. Dito na tayo sa ating microscope. Yan. I-zoom out ko lang para at least kita ninyo. Yan. So, tingnan ko lang. Then, yung tinutukoy ko nga kanina na kaparehong laptop niya. Mayroon yung board. Ito. So, damage na yung kanyang board. Ito yan. Ito siya. Oops. Yun. Para at least kitang-kita talaga, Yun, oh. Yan. Medyo malabo ba? Yan, okay na ata yan. So, ito yung kaparehas niyang board. Then, i-compare natin. So, dito kasi kinunan ko na siya. So, compare natin siya. Compare natin siya doon. Yan. So, tingnan ko lang yung components niya sa microscope. Dito kasi guys, parang may natanggal ditong capacitor dito. Tatanggal or tinanggal. So, dito. Compare dito. So, dito kasi mayroon siyang capacitor. Ito siya. Yan o. Then, itong resistor na to. Then, capacitor. So, yung resistor dapat mayroong 20 volts or 19 volts. Then, lalabas siya papunta dito. So, susupply niya dito din papunta doon sa part na yun. So, in this case, dito sa board na to, kasi galing na to sa ibang technician, So, hindi ko alam kung ano ba yung ginawa ni technician. Nag-troubleshoot siya kasi may flux na nga dito eh. Then, binaklas na yung isa na. Ito may flux na test na to. So, binaklas yung isang capacitor dito. Hindi ko alam yung value. Then, pwede na lang natin kunin yung capacitor doon sa isa. Ito, ipakita ko sa inyo yung charger natin. Alright. Kita ba to? Alright, yan. Ayun, kita na, di ba? Sige, voltage checking tayo. Plug in natin yung yung kanyang charger. Inuubo ako guys, as in totally medyo masama yung pakiramdam ko. Then mayroon pa akong pupuntahan na magpapa-repair ng printer. Magsa-service ako ngayon. Tapusin ko lang to. So, I don't know. Inuubo ako, may cough ako, then medyo masama yung pakiramdam ko. Okay, ayan, umikot na yung fan. Umikot na yung fan ng laptop.
Alright. So, naka 200 volts siya. Direct current. Yan. So, sa ground natin, ilagay natin sa ground. Then, pakita ko lang sa inyo. So, dito nagmumula yung bakit wala? Okay, naka-hold kasi. Ayan. So, nakikita ba? Kita ba yan? Ayan. So, kita ba? So, dapat dito, sa resistor na to na 10, so dapat may 20 tayo, then may output tayong 20. Papunta dito sa fuse niya, ito yung fuse. Ito, so may 20. Then, pumunta siya dito sa kabila, wala na siya. Wala na siyang 19 volts or 20 volts. Kasi dito sa first and second pin, dapat meron siyang 19 volts or 20 volts na supply. Para umilaw or umilaw yung backlight ng LCD. So, ito yung main problem ng laptop. Ito yung main problem. Sa tingin ko lang ha. Pero, anong nangyari, I don't know kung paano nila tinitest. So, yun na nga. So, dito sa fuse na to, ito yung fuse. So, dapat papunta sa kabila, meron din siyang 19 or 20 volts. So, since here, so wala sa talaga siyang output papunta dito sa dalawang pins na nagsusuporta or nagsusupply papunta doon sa LCD natin. Yan, 1.2 lang siya, 1.2. So, pwede naman tayo mag-direct niyan. Pero ang nangyari kasi dito, tinanggal nila yung capacitor. I don't know why, hindi ko maintindihan kung bakit nila tinanggal yung capacitor. So, pwede sigurong ibalik, then pwede itong i-jump. So, yan, i-jump na lang siguro. So, yung gagawin ko, supplyan ko ng 19 volts directly from here going to here para at least magkaroon siya ng 19 volts. Then, tingnan natin kung magkakaroon ng display yung kanya or yung ibang LCD na gagamitin natin or kinoconnect natin. Sige. Painitin lang natin yung soldering iron. So, hindi ko totally maintindihan bakit tinagal yung dito. Shorted na ba yun? O, ito yung as in shorted na. Yung kanyang fuse. Sige. Tanggalin muna natin, unplug natin. Then, mag-continuity tayo guys. Alright. Under continuity, check natin to. Ayan, may reading siya. Hindi. So, dapat may continuity siya. From here going to here. So, dun sa isang board, tingnan natin kung may continuity ba to. Ayan. So, habang nagpapaano tayo ha, papainit. Yan, linisan muna natin. Wala din. Wala din continuity guys. Okay.
So, ganito lang yung gagawin natin. Magsusupply tayo ng 19 volts papunta sa kabila. Mag-jumper tayo. Hanap tayo ng jumper cable. Yung wire natin, hanap muna tayo. Medyo magulo yung shop ko kasi yun na nga. Hindi ko na pati mahanap yung mga gamit ko dito. Para na si pagwalaan na yan. Wala nang iba yung gamit ko. Parang nawala na guys. Okay. Flux. Lead. Asan yung lead? Lead. Then we need wire. Right. Sige, hanapin ko muna. Sige, ayan. Mag-jumper tayo guys. Pwede naman umpisa dito, or umpisa dito, pwede naman yun. Ayan. So, jumper tayo. Lalagay lang tayo ng wire, maliit lang na wire. Okay. Dagdag na tayo ng lead. After that, yung wire natin. Sige. Connect natin dito. Okay, so yung ginagawa ko, magda-direct supply ako ng 20 volts. Ano, sa Lenovo 20 volts dito, 20 volts yung na ano natin. So, sa iba is 19 volts. So, pasensya na ako, medyo natatakpan ng kamay ko yung ginagawa natin. Pero yung ginawa natin, yung ginawa ko, naglagay lang ako ng jumper mula doon sa resistor. Sa control niya, papunta dito, nag-direct tayo ng 19 volts. So, check natin yung continuity. Kung mayroon ba. Kung mayroon na. Alright, so meron ng continuity. Ngayon, tingnan natin. So, supply tayo gamit yung charger. Yan. 200 volts tayo guys. Yan.
Then, tingnan natin kung mayroon na bang 19 volts or 20 volts yung supply papunta sa LCD. Negative. Tingnan natin. Alright. Check natin. 19. So, mayroon 20. Yan. Yan. Then, supply dito papuntang LCD. Tingnan natin. Then, that's it. Mayroon na siyang 20. Ano? Yan. So, mayroon na siyang 20 guys. Na-supply na natin. Nag-direct tayo. Nag-direct tayo. So, kita nyo naman doon sa ano natin. Kita naman, di ba? Okay. So, 20. Ayan, may 20 na tayo. Ngayon, magko-connect tayo ng LCD. Titingnan natin kung makakaroon na ba siya ng display. Okay. Okay. So, i-zoom out ko lang ha. Ayun. Alright. Galawin ko lang ng konti yung camera ko. That's it. Ayun. Ano na kasi yung medyo nasira na yung kanyang. So siguro pagbukas, pagsara nung nung gumawa nito. Sige, kuha tayo ng LCD. Gamitin natin yung broken LCD sa kapareho niyang laptop. Ito nakita niyo yung display niya kanina. Then broken lang siya. Pero may display. Yan. Tingnan natin kung mayroon na siyang 19 volts na supply. Or 20 volts. Pagkakamali ako Sige. Plug in. This is the moment of truth. Yan. Nag-power on na siya. Antayin lang natin. Nag-power on ulit. So, sana magka-display na. Kaya medyo napakadumi na ng keyboard. Yun. Yan, nakita nyo yan guys. Nakita nyo yung siya. Yun, di ba? Yun. Di ba? Yun. Yun. Medyo nagko-close open lang siya. Kasi, I don't know. Yan, stable na yan. Kasi nasa readiness pa lang siya Nasa readiness pa lang siya. So, ang problema ay nasa board. So, ibig sabihin, ititrace lang kasi kung mayroon ba siyang supply ng 19 volts or 20 volts. Yun yung main problem nito. Then, so siguro, hindi nakuha nung technician or nung pinagawan. So, binalik na lang kasi kinukuha na siguro ni customer. Then, ayun. Hindi ko alam kung napalitan yung LCD or talagang totally sira na yung LCD. So, I don't want to conclude, pero, I don't know. Hindi ko alam. Ngayon, so since okay na yung 19 volts natin, may supply na tayo, itry natin i-connect yung dati niyang LCD. So, dito natin malalaman. So, nagtataka lang ako guys, bakit ba tinanggal bakit ba tinanggal yung capacitor? So, nagtataka ako, bakit tinanggal yung capacitor? Pwede bang sumabog yung capacitor or Bakit hindi pinalitan? Bakit hindi ibinalik?
Yun lang yung pinagtataka ko talaga. At bakit hindi sila nag-jumper? Bakit hindi sila nag-direct? Kagaya ng ginawa ko. So, madami akong tanong pero I don't know. So, hindi ko masasagot yung sarili ko. So, bahala na. Anyway, sa kanila naman yun. Pero kawawa si customer. Kawawa si customer. Kasi, alam nyo na. Hindi. Ayaw ko mag-conclude. Pero, basta ito yung problema niya. Dito natin malalaman kung okay pa ba yung LCD niya or hindi. Ito. So, pwede din kasing damage na talaga yung LCD. Then, LCD din yung naging cause kung bakit. Ayan, nag-automatic on na siya. LCD din yung naging cause kung bakit nawala ng display yung laptop. O bakit nawala ng supply ng 19 volts. Pero bibihira yun mangyari or hindi pa yun nangyayari dahil sa LCD nasira yung 19 volts. It is impossible. I don't know. Pero para sa akin, imposible yan eh. Basta sinasabi ko, ayaw kong mag-react or ayaw kong mag-conclude na pinalitan yung LCD or whatever. Kasi hindi na, parang nandun lang ako sa point na yon. Wala. As in, ito, damage na talaga yung LCD. LCD nito, ito na yung dating LCD niya. Yan. So, yan yung pinaka-LCD niya. Kung makikita niyo sa part 1, ito yung LCD niya. So, napaka-basic lang ng problema eh. Mag-jumper ka lang naman eh. Wala talaga sira. Long press natin to shutdown. Wala talaga. Yan. So, tanggalin natin. Alright. So, gamit tayo mismo ng functional na LCD. Yan. Ito naman LCD ito guys. So, frameless siya. So, wala na siya dito. So, itong LCD ito sa Dell ito. Sa Dell. So, kung manonotice nyo, yung board niya, so, nakadikit dito. So, hindi yun naka-usli dito sa baba. Compare dito, naka-usli yan dyan sa baba. So, ito yung LCD ng Dell. Try natin dito. Anyway, nakita na natin yung display, di ba? Alright. Yan, sinaksa ko na siya. Automatic nag-power na siya. Then, antay-antayin natin. I don't want to conclude kung ano ba yung nangyari. Kasi, naging complicated lang talaga kasi siya eh. Para sa akin, naging complicated siya. So, siguro, hindi pa to alam ni technician, kung yung technique na yun, gano'n. Alam niyo yung technician, technician. So, madaming technique yan eh. So, gano'n. And, umilaw lang siya. Bakit wala siyang display? Yun. Yan, functional yan guys. Yung LCD to, functional yan. Yan o. So, default boot device missing kasi tinanggal ko yung SSD niya. Pero ayan na, may display na siya. So, ganun lang siya kasimple. I-inject ka lang ng 19 volts. Magda-direct ka lang. Then, okay na siya. Normally, sa first and second pin yan, kita mo naman yun dun eh. Kita mo naman yan sa board, i-trace mo lang. So, nandun lang naman yon. Kita mo naman yung linya niyan kung ilang pins yung sinusupply ng 19 volts. So, sa case na to, 2 pins. So, yun yung sinusupply ng 19 volts. Kaya, doon tayo nag-jumper. Then, okay na. Ang problema lang, yung LCD. Mag-order tayo ng bagong LCD. Ito, hindi to pwede kasi hindi siya naka-usli dito. Medyo makapal yan dyan. So, hindi yan pwede. Order na lang tayo ng LCD, then ito yun, update na lang natin si customer. So, I don't want to comment, I don't want to conclude about
kung ano yung ginawa nung unang tech sa pagtingin niya dito. So, I don't want to, basta yun, ganun. So, hanggang dun lang tayo. Pero, napaka-basic lang sana ng problema, Napaka-basic lang sana. Buti na lang, yun lang yung problema nawalan na siya ng 19 volts ng supply. Ibig sabihin nun, shorted yun. Pwede yung capacitor na tinanggal shorted. Pero, hindi ko maintindihan kasi hindi binalik or hindi pinalitan. So, I don't know. I don't know the entire history. I don't know the entire story of, So, basta yun. Huwag nyo na isipin yung mga pinagsasabi ko. Basta yun lang, nag-supply lang ako ng 19 volts papunta doon sa LCD sa kanyang connector. Ayan, so thank you so much guys. So sana may natutunan tayo dito. Pasensya na sa mga pinagsasabi ko. Ayan, so maraming salamat sa sa patuloy ninyong pagsuporta sa channel natin. Hoping na sana nakatulong sa inyo ang video na to. Ayan, thank you so much and ayan. Good morning. That's it. Thank you so much.